Ako po tayo sa salita po ng Panginoon at samahan niyo po ako muli sa atin pong talata na atin pong tinalakay po nung Sunday. And this is from Isaiah 54 verse 10 or Isaias. Isaias 54 talata 10. Isaiah 54 verse 10. Okay, so tayo pong lahat muli magsitayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Basahin ko po sa Tagalog, Isaias Kabanata 54, talata 10, maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Tunay po, Ama, sa umagang ito, wala po kaming ibang hangad kundi ang iyo pong karangalan sa amin pong paglapit sa iyo, ang amin pong maisagawa at patuloy po kaming lumalapit. Meron pong puso na patuloy po na nababagabag sa lahat ng amin pong mga nagawang kasalanan sa iyo. Humingi po kami ng tawad, Panginoon. At patuloy niyo pong itama ang amin pong mga isipan at ang amin pong mga pandinig ay patuloy po lamang nakatuon sa iyo pong salita. At ang inyo pong lingkod, humingi po ako ng tawad din, Ama, sa akin pong mga kasalanan at gamitin niyo po lamang ako na tagapagsalita at ikaw po ang maitaas sa katotohanang mahahayag sa umaga pong ito, Panginoon. Salamat pong muli at pagpalain niyo po ang umagang ito at ang paglalapat din po namin sa buhay ng iyo pong salita. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So tayo pong lahat ay makakaupo na, mga kapatid. So, excuse me. Okay, ang title po natin muli is Unshakable Hope by Unfailing Love. So, last Sunday, atin pong napakinggan kung ano po ang tinatawag po nating pag-asa na hindi na uuga. At bakit ho meron pong pag-asang hindi na uuga? Ang mga anak ng Diyos o ang mga taong nasa ilalim ng tinatawag po nating covenant ng Panginoon, sapagkat sila po ay pinangakuan ng kaligtasan. Sila ho ay pinangakuan ng isang kahariang magpasawalang hanggan. So ito ho ay ang bansang Israel. Sa atin naman ay walang iba kundi ang langit. Ano po? And muli po, ang ating pong objective para po sa ating mensaheng ito ay upang mapagtibay ang ating pagtitiwala sa salita ng Panginoon patungkol sa mga bagay sa hinaharap o mga pangyayari sa hinaharap at upang makapamuhay tayo ng may kapayapaan ng mayroong pag-asa sa mundong ito at magkaroon tayo ng pagkatuto sa pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. So to learn more of what we call the steadfast love of God, that is the ground of our hope. So that because this month is Love Month again, I will say, ano po, hindi po dahil Love Month ngayon, kaya po itong ating topic, but ito ho is kumbaga, ito ho ay nasa lahat ng panahon, sa lahat ng oras ho, ay ang Diyos ho ay pag-ibig. Ang Diyos ho ay steadfast sa kanyang pag-ibig. So last Sunday, ang ating pong point, sabi po dito, is that God's covenant people only are the ones having that unshakable hope. So, alam niyo po, ang tawag ng walang Panginoon sa buhay, ang pinakamalungkot ang buhay. Amen? Ano? Ang walang Panginoon sa buhay, mapamayaman man siya o hindi, siya ang pinakamalungkot ang buhay at siya yung pinaka-hopeless na tao. But to us, na tayo hong nakakakilala sa Panginoon, tayo hong may buhay na pag-asa, so living hope, so kaya nga, our hope is unshakable. So ang ating pag-asa ay nakaangkla kay Kristo na ipinangako ho sa atin para tayo ho ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang siya ipinangako ng Diyos. Ano ho? Siya ho'y dumating sa atin. At siya ho'y namatay para ho sa atin. Kaya, God's covenant people only are the ones having that unshakable hope. So, it is rested in God's unchanging promises. So, sa hindi nagbabagong mga pangako ng Diyos, thank you, ang, kumbaga, ito yung
sinasandalan ng ating pag-asa. So our hope is rested in God's unchanging promises, and it is also rested in God's unassailable power o sa hindi mapapantayan o matatalong kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat dito po sa ating text, ang sabi po dito, even the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you. So kahit gumuho man ang lahat ng bundok, mga burol ay mapatag. So magkaroon ng widespread destruction sa mundo. Kasi ito ho talaga ang mangyayari sa hinaharap. Ano po? So hindi ho itong mga nangyayari ho sa kasalukuyan. Yan na ho yung tinatawag na gunaw. Kundi malayo pa ho sa kalendaryo ng Diyos. Pero eventually, yan po ay darating. Ano po? At mangyayari po. Ngunit sa kabila po nito, sa kabila po ng mga pangyayaring ito, so magkakaroon po ng geographical change, ano po, and topographical change. Mababago ang itsura ng mundo. Pero ang Diyos ho ay mananatiling steadfast sa kanyang pagmamahal. So mamaya meron po tayong illustration dyan, ano po, at napakaganda po ng illustration na mula din po sa Bible. And our second point is that God's covenant love is the ground of our unshakable hope. So, ang pag-ibig ng Diyos na nakapaloob sa tipan, ano po, niya sa atin, ang tinatawag nating ground, o ito yung, kumbaga, premise ng ating pag-asang hindi nauuga. So, the covenant love of God. So, we know that God's love is essential para magkaroon po tayo ng kumpiyansa sa buhay. Magkaroon po tayo ng pag-asa sa buhay. Yan po talaga ang foundation, mga kapatid. Kung talagang kilala ho natin ang Panginoon personally, ayon po sa kapahayagan ng kanya pong salita. Okay? Not only we believe and we know that God is love. Ano po? Kasi meron pong John 3:16. But ma-appreciate pa po natin yung tinatawag na steadfast love of God as we go through sa salita ho ng Panginoon. If we're looking back in the Old Testament, paano nangyari yung John 3:16? Bakit may John 3:16? Saan nakakonect ang John 3:16? Bakit may Romans 5:8? Ang sabi po, God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So saan nakakonekta yun? Yung tinatawag po nating kamatayan ng Panginoong Jesus bilang pag-ibig ng Diyos. So yun po yung ating magiging direksyon po dito po sa ating mensahe. So, mas titingnan po natin, ayon po sa kapahayagan ng Biblia, ang katangiang ito ng ating Panginoon. So, what we call the steadfast love of the Lord, or the steadfast love of God. So, meron po tayong mga adjectives last time na pinag-aralan. So, first is that His steadfast love is everlasting, and His steadfast love is forgiving, and His steadfast love is saving. So, ilan pa lang ho yan sa mga katangian ng pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. Ang sabi ko dito, ito ay magpasawalang hanggan, ito ay nagpapatawad, at ito ho ay nagliligtas. At para malaman pa natin ang tungkol sa tinatawag po nating saving love ng ating Panginoon, o yung tinatawag po nating covenant love, so muli po nating tingnan sa Exodus chapter 34, verse 6 and 7. So, samahan niyo po ako, mga kapatid, sa aklat po ng Exodus. So, Old Testament po tayo. Exodus 34, verse 6 and 7. Okay, ang sabi po dito, 34 verse 6. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping, verse 7, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and the fourth generation. So ano po yung background po nito?
Excuse me. So ito po yung nangyari. Right after po nung makita ho ni Moses, yun pong ginawa ng kanyang mga kababayan. Nung siya po ay bumaba sa Mount Sinai. So after 40 days, so siya ho ay galing Mount Sinai, tapos nakita niya yung kanyang mga kababayan. May iba nang sinasamba. May iba nang niluluhuran. At ito ho yung tinatawag na golden calf. O yung gintong guya. So, kaya nung nakita ho ni Moises, dala-dala ho niya yung dalawang tapyas na bato na naka-inscribe ho doon yung Ten Commandments. Sa galit ho niya, kanya ho itong ibinagsak. So nasira yun pong tablets of stone containing the Ten Commandments. Pero, kumbaga, nakita ho natin, reasonable ho yung galit ni Moises. Kaya ang ginawa ho ng Panginoon sa pagkakataon pong ito, so, muli ho niyang binigyan si Moses nung panibagong kopya na naka-inscribe ho sa bato ang kanyang 10 utos. So sabi nga po niya dito sa verse 1, cut for yourself 2 tablets of stone like the first, and I will write on the tablets the words that were on the first tablets which you broke, na yung sinira. Kasi nga nakita niya yung ginawa ng kanyang mga kababayan. Kaya nung matapos ho na kumuha si Moses ng 2 tablets of stone, so siya ay muling umakyat sa bundok Sinai, kagaya po ng sinabi ng Panginoon sa kanya, at bumaba ang Panginoon. Sabi dito sa verse 5, He descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord, and the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. So, pinapabatid ng Diyos sa kanyang piniling bansa o bayan na siya'y Diyos na may pag-ibig na hindi nagmamaling at katapatan. So, ano po yung significance ng sinabi ko dito ng Panginoon that the Lord, okay, who is abounding in steadfast love and keeping His steadfast love for thousands. Sapagkat, sabi po dito, ang Diyos ho natin ay Diyos na nakikipag-tipan sa kanyang bayan. So that is Israel. So mamaya titingnan po natin 'yan sa atin pong unang punto. So because our focus today is about the steadfast love of the Lord, or the steadfast love of God that came from the Hebrew word hesed. So yun po yung Hebrew word na ginamit po diyan. And yung illustration po na pinakamagandang makikita po natin dito is, naalala po niyo po ba yung talinghaga patungkol sa alibughang anak? Luke chapter 15. So, ano ho yung picture ho nung anak doon sa kanyang ama? Kinuha niya yung mana, pero buhay pa. At nung kanya hong nakuha yung mana na kanyang gustong makuha sa kanyang ama, so ibinigay ng ama. So, without any word na lumabas na, kumbaga, parang kinurse niya yung kanyang anak, na parang sinabi niya, parang may masama sanang mangyari sa anak niya. So, wala. Di ba? So, nagpatuloy lang yung talinghaga sa buhay ng anak, kung ano yung ginawa niya doon sa portion na kanyang tinanggap mula sa kanyang ama. And siya'y namuhay, sabi dito, na talagang nilustay niya lahat. Nilustay niya lahat yung meron siya na nakuha niya mula sa kanyang ama. So, imagine, kung yan ay 21st century. So, baka ibinili na niya yan ang pinakamahal na alahas o pinakamahal na gadget. Lahat ng pinakamagara. Yan, sa balat ng lupa. So, dahil may portion siya malaki yung kanyang mana. So, dito ko iaalat yan. Dito ko bibilihin yan. So, naubos. So, dumating sa point na naubos. So, marami na pong stories yan actually. Mga tao na, halimbawa, nanalo sa loto or lottery. Tapos, 8 years lang. Wala na. Balik na uli sa pagiging basurero. So, may mga ganong kwento ho actually. So, hindi niya wise na ginamit o in-spend yung kanyang napanalunan. So, ito rin yung nangyari doon sa alibughang anak. So, nauwi ho siya sa pagiging tagapagpakain po ng mga baboy. At siya ho'y nagkaroon ng, kumbaga, realization sa kanyang puso na
napakalaki ng kanyang pagkakasala sa kanyang ama. Mabuti pa ang baboy may kinakain siya'y wala. So, ganun yung kanyang napagtanto, no? So, siya na nagpapakain sa mga baboy. So, ang baboy naman, sarap na sarap doon sa kanilang kinakain. Samantalang siya, gutom na gutom at walang makain. At napagtanto niya na talagang malaki ang kanyang nagawang kasalanan sa kanyang ama. At siya ay nagpasya na muling bumalik sa kanyang ama kahit siya ay ituring na lamang na isang lingkod o alipin niya. Bilang kabayaran sa kanyang nagawa. Ngunit, nung sa pagbalik pa lamang po niya doon sa kanilang tahanan, malayo pa lamang natanaw na siya ng kanyang ama at magalak po siya na siya'y niyakap at hinagkan at sinabing, "Salamat at ikay muling nagbalik sa akin, minamahal kong anak." Okay? So, ano po yung makikita ho natin doon sa talinghagang yon? In spite ng katigasan ng ulo, o sabihin natin kung ano yung mga hakbang na ginawa ng kanyang anak, o kung ano yung ginawa ng anak doon sa kanyang mana, hindi ho siya, kumbaga, tinanggap at sabihin, bumalik ka, mabuti naman, ito ang parusa mo. So, hindi ho ganun ang kanyang ama, kundi nandoon yung kanyang, sabi nga, yung kanyang mga arms, talagang wide na kanyang niyakap muli ang kanyang anak. At siya'y masayang-masayang nakita niya muli ito. Sapagkat ang sabi niya, ang anak kong ito'y namatay na, subalit siya'y nabuhay muli. Di po ba? So that is what we call the loving kindness of God. So sapagkat nakita niya yung pagsisisi ng kanyang anak, nakita niya yung kanyang, kumbaga yung anak niya, nakita niya talaga na siya'y lumalapit bilang siya ho ay with a contrite heart. Talagang ang puso niya ay nababagbag sa kanyang nagawa sa kanyang ama. Na-offend niya ang kanyang ama. Okay? Pero sa kabila nito, tinanggap siya muli ng kanyang ama at nagpapiesta pa ho siya. O nagpapiging pa ho ang kanyang ama sa kanyang pagbabalik. So, brothers and sisters, here's the picture of a father who, regardless of his son's past actions, welcomed him again with love, forgiveness, and grace. That is the steadfast love of God. And there's no other than Father, o sabi nga, there are no other fathers like our God who brought us back into life. And ang kanyang pag-ibig, kaya nga sabi po, His steadfast love never ceases. Because even when we were in our sins, sabi nga nung Romans 5:8, kahit nung tayo ho ay makasalanan pa, ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Okay? He welcomed us again. He forgave us and showed us His abundant mercy sa pamamagitan po ng Panginoon. And showered us with all spiritual blessings beyond comparison. Kaya napaka-precious ho ng sandali na doon tayo ho ay nakapakinig ng mabuting balita at nakita natin, we come to our senses, how sinful we are sa harapan ng Diyos. At lumapit tayo with a contrite heart, lumapit tayo na mayroong pusong nalulungkot, nagdadalamhati sa ating mga kasalanan. Panginoon, ang laki ng aking kasalanan sa iyo. Panginoon, ang laki ng aking nagawang kasalanan sa iyo. Patawarin mo ako. Iba ho yung panalangin, Panginoon, patawarin mo kami repetitively because ito yung nakagis na natin. Diba? Inuusal natin paulit-ulit nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon. Patawarin mo kami sa aming makasalanan. But ngayong nakilala na natin si Kristo, napakinggan natin ang gospel. Ano po? So iba yung, kumbaga, yung impact sa atin ng mabuting balita. Napagtanto natin kung gaano tayo kamakasalanan. At tayo ho'y niyakap muli ng Panginoon sa kabila ng ating pagiging masama at ng pagiging makasalanan. That is the steadfast love of God. That's why we have three aspects ng kanyang tinatawag po na steadfast love. So we have first, in relational aspect,
Hesed speaks of God's covenantal faithfulness and loyalty. So, ang Diyos po natin, mga kapatid, o ang Diyos po ng Bible, siya ho ay Diyos na ang kanyang desire ho ay makipag-communicate sa atin. Hindi ho siya Diyos na walang boses. Hindi ho siya Diyos na walang pakialam sa atin. Hindi ho siya Diyos na walang concern sa atin. Relational ang pinag-uusapan. Ano ho? Because God is a personal being. Ang Diyos ho ay persona. At dahil siya ay persona, siya ho ay nakikipag-ugnayan po sa atin. Kaya meron pong Biblia na kung saan ito ho ang means upang i-communicate ho niya sa atin ang kanyang salita at ang kanyang nais para po sa atin. Kaya in relational aspect, so the word hesed, which is the steadfast love of God, it speaks of God's covenantal faithfulness o yung tinatawag po nating katapatan sa tipan ng Panginoon at ang kanyang loyalty. Kaya doon sa Lamentations, lagi po nating sinasabi, that great is thy faithfulness because the steadfast love of the Lord never ceases. Hindi nagmamaliw ang kabutihan at ang pag-ibig ng Panginoon. So, sabi dito, what does the steadfast love of God mean? So first, in relational aspect, sinasabi ho dito that yung salitang hesed po is speaking of God's covenantal faithfulness and loyalty. At ang salita pong itong hesed ay ginamit po around 250 times sa Old Testament. At ang pagkaunawa po natin sa character ng Panginoon stems from the knowledge of His being. Kailangan maliwanag sa atin. Ito yung foundation, mga kapatid. Yung ating pagkakilala sa Diyos as a personal being. Okay? This is our foundational truth. To know that God is a personal being who communicates to His people and binding that relationship with faithfulness. Yun po yung significance na pag pinag-aralan po natin o talakayin po natin ang God's steadfast love. So we have to understand kung sino ho ba talaga ang Panginoon. First is that God is a personal being. Okay? Siya ay Diyos na personang nakikipag-communicate. Kaya from the Old Testament up to now sa atin, so nandun pa rin yung patuloy na pakikipag-ugnayan ng Panginoon sa atin. Bagamat merong difference, doon po sa dealing, especially sa Israel, sa atin, because ilalim na po tayo ng ibang tipan, so under tayo ng New Covenant, which is grace, di ba? O biyaya ng ating pong Panginoon. Kaya, mas ma-appreciate po natin yung tinatawag nating steadfast love of God. Ano po? Kaya, napakaganda hong sambitin yan sa ating mga testimonies na sa kabila ng aking unfaithfulness, sa kabila ng aking yung aking lack of commitment sa ministry, ay pinagpapahala pa rin ako ng Panginoon eh. Di ba? Iniingatan pa rin ako ng Panginoon kung saan man ako pumunta. Kahit muntik-munti ka na, minsan, na tayo ay ma-aksidente, for example, pero biyaya pa rin ng Diyos, buhay pa rin. Hindi ba? So, ganun ho kabuti ang Panginoon. Kaya, here, to understand the steadfast love of God, so first, we should know that He is a personal being. So, siya ay Diyos na nakikipag-communicate sa atin. So, meron po tayong Bible. Wala na hong ibang revelasyon ng Panginoon, na natatangi para makilala pa natin siya as God, a personal God, kundi ang salita ng ating Panginoon. Exodus chapter 20, ano po sabi dito? 10 Commandments, hindi po ba? Exodus 20. Huwag kang gagawa. Sabi dito, you shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation of those who hate me. So, meron pong curse sa mga idolaters, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, but showing steadfast love to thousands who love me
and keep my commandments. So ano ang kabaliktaran ng curse? Blessing. Hindi ba? Pagpapalain ka ng Panginoon kung susundin mo siya at pakaiibigin mo siya. That's the principle. Ano ho? Yan po ang turo sa atin ng Biblia. Kung unahin mo ang Panginoon kaysa sa ibang bagay, makakanasan mo ang kanyang pagpapala. Not only experiential. Ano ho? Not only in experiential sense. Spiritually. Mas ma-appreciate natin kung gaano kapalad ang isang Kristiyano. Paliliwanagin pa ng Diyos ang ating mga mata. Makikita pa nating lubos kung gaano ho kapalad ang isang Kristiyano. Na talagang, sabi nga, wala na tayong ibang gustong asahan at hintayin kundi ang langit na bayan na ipinangako sa atin. Hindi na tayo mamemesmerize sa mga kung ano mang meron sa mundo. Katawan lang ho natin ang mamemesmerize mo dyan. Pero pagdating ho sa kaligtasan, ang minimitin na lang ho natin ay ang katuparan ng salita ng Panginoon. Ang mga pangakong ito na hindi mapapako kailanman sapagkat siya ay Diyos na tapat. Amen? Amen. Okay? Nehemiah chapter 1 verse 5. Ito po ay mula po kay Nehemiah. Sabi niya, O Lord God of heaven, the great and awesome God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments. Alam niyo po yung mga key persons sa Old Testament, wala ko sila ibang pinanghawakan eh. Kundi ang steadfast love ng Panginoon. Kaya sila nag-succeed sa kanilang misyon, doon sa tawag ng Panginoon sa kanila. Ito yung kanilang inuulit sa kanilang mga buhay. Ito yung kanilang pinaponder sa kanilang mga buhay na ang Panginoon, ang tumawag sa akin, hindi ako pababayaan. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kaya nag-succeed ho sila. Bagamat mahirap ang kanilang pinagdaanan. Di ba? So likewise, ganun din po sa atin. Panghawakan natin ang katangiang ito ng Diyos. Siya ay Diyos na mayroong pag-ibig na hindi nagmamaliw at tapat. Sabi nga, sa bawat umagay, ito'y sariwa. Okay? That's why God's steadfast love proves that He is a personal being who communicates and seeks our fellowship with Him. Therefore, to love God is to keep in touch with Him persistently and faithfully. So, sino ang first love natin? So, sa buhay na ito. Okay? Kung sino man yan, so siya ho ang ating pinagtutuunan ng ating panahon, siya ho ang ating pinagtutuunan ng oras o ng ating lakas, priority natin higit kung sino ang ating unang pag-ibig. It must be God, brothers and sisters. Because our God, sabi dito, His steadfast love never ceases. Okay? So, next, from the relational aspect, dadako naman po tayo sa behavioral aspect. So, ano po yung behavioral aspect nung tinatawag po nating steadfast love of God? The word has said, speaks of God's compassionate behavior toward the unfaithful. So, behavioral sense, ang Diyos ay compassionate. So, what the word compassionate is mahabagin. Hindi ba? Mahabagin sa mga hindi tapat sa Kanya. So, ito po yung isa pang makikita ho natin about the steadfast love of God. Numbers chapter 14, verses 18 and 19. Tingnan po natin. So, saan po yung Numbers? Kunti lang ho yan mula sa Exodus. Ano po? Kunting buklat lang. Numbers 14, verse 18 and 19. Okay, sabi dyan, the Lord is slow to anger and abounding in steadfast love, forgiving iniquity and transgression. But He will by no means clear the guilty,
visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation. Please pardon the iniquity of these people according to the greatness of your steadfast love, just as you have forgiven these people from Egypt until now. Okay? So nakita natin yung intercession ho ni Moses para po sa kanyang mga kababayan na siya'y nakikiusap sa Diyos na sila ho ay patawarin sa kanilang mga kasalanan. Kasi nasa wilderness po sila noong mga panahong ito. Bakit po sila nagtagal sa wilderness? Sapagkat sila ho ay stiff-necked. Matigas ang kanilang leeg. O matigas ang kanilang ulo para sumunod sa Diyos. Aside of their complaining, or sila'y mareklamo. So sila ho ay talagang disobedient sa Panginoon. Kaya, ang pakikiusap po ni Moses, Panginoon, patawarin mo sila, alalahanin mo ang kapatawaran mo na iginawad sa kanila nung sila'y nasa Ehipto. Yung covenant ng Panginoon. Ito po yung laman ng prayer po ni Moses. Kaya, God's character of mercy and forgiveness stem from His steadfast love. So, kapag sinabi po natin, God is merciful, God is compassionate, God is forgiving, or God forgives, yan ho is stem mula doon sa kanyang hesed, or steadfast love. Ang pag-ibig na hindi nagmamali. And hesed is not merely an emotion, but involves action on behalf of someone who is in need. So, hindi po ito emosyon, kundi ito ho ay action. Gawa ho ng Panginoon. It describes a sense of love and loyalty that inspires merciful and compassionate behavior toward another person. So, kumbaga ito yung expression ng kanyang pag-ibig sa atin na nangangailangan. His compassion, mercy, and grace. Amen, mga kapatid? So, hindi ba tayo namamangha sa pag-ibig ng Panginoon? O talagang lubos ang ating pagkamangha sa pag-ibig ng Panginoon? Di ba? So, yung ating awiting, My Savior's Love. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. And that love is the steadfast love of God. Ito'y pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang ho ito basta pag-ibig lamang. Kaya yung sinabi ho doon sa Ephesians chapter 4 na magpatawaran kayo sa isa't isa, yamang kayo pinatawad na ng Panginoon, Ephesians 4:32, mangyayari lang ho yan kung tunay nating naunawaan ang kanyang pag-ibig. Yung tinatawag nating steadfast love of God. And number 3, so pasok po tayo sa number 3, in salvational aspect. So what is the steadfast love of the Lord in salvational aspect? It speaks of God's colossal grace of salvation in Jesus Christ. So ito naman ay nasa panig na po natin. So from the Old Testament, papunta ho ang ating bagong tipan. So ito ho, tumutukoy sa tinatawag nating colossal. Pag sinabi po nating colossal ay talagang higante. So talagang napakalaking pag-ibig ng Panginoon o biyaya ng kaligtasan ng ating Panginoon. The message of the gospel is rooted in Hesed. It is colossal in a way, first, that the Father gave His one and only Son. Di po ba? Ano po sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His one and only Son. So, it is colossal in a way na walang ibinigay ang Ama kundi ang kanyang kaisa-isang anak para sa katubusan ng sangkatauhan. Kaya sinabi po doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ho natin masasabing kung gaano kalaki o kaliit o katamtaman ang pag-ibig niya.
kundi ganun na lamang. Wala nang salita o eksaktong salita na makapaglalarawan sa pag-ibig na ito. Kasi ang kanyang kaisa-isang anak ang kanyang ibinigay para sa ating katubusan o sa ikaliligtas natin. Okay? Kaya dun sa Hebreo, Hebrews 9, verse 22, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, walang kaligtasan. Kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, walang magtutubos para sa atin. Walang magiging kahalili para sa atin. Pero ibinigay niya sapagkat siya'y Diyos ng pag-ibig. Di ba? For the forgiveness of sins. Secondly, it is colossal in a way that His Son was given to the world. At ano ba ang mundong ito? Para ibigay ang kanyang kaisa-isang anak. Ang mundong ito ay makasalanan. Ang mundong ito ay masama. Ang mundong ito ay lumalabag sa kanya bawat oras, bawat minuto sa kanyang mga utos. Pero dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang anak. Hindi ba't kamangha-mangha, mga kapatid, ang pag-ibig na ito? So in salvational aspect, makita ho natin ang steadfast love ng ating Diyos. And third, it is colossal in a way that whoever believes in Him will have eternal life. Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Imagine the love of God. And the Bible says, it is steadfast. In other words, ang ginamit ko ng mga salita ho dito is loving kindness. The loving kindness of God. The tender mercies of God. The grace of God. Na hindi ho natin kayang sukatin. Hindi natin maarok o hindi natin malirip ang biyayang ito ng ating Diyos. Sapagkat siya ay Diyos, sabi dito, with His steadfast love. Okay? Kung ang kapistahan sa tao ay inoobserbahan niya minsan lang sa isang taon, kagaya niyang nakaraan dito sa atin, So, once a year lang, kahit 3 araw ang pagitan, once a year lang. Pero ang kapistahan para sa isang kaluluwa na manampalataya sa Panginoon ay maya't maya ang selebrasyon. Di ba? So, alin ang mas masaya? Yung minsan lang sa isang taon, tapos hindi pa sa Diyos, kumpara sa isang taong nagsisi sa kanyang kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Jesus. Ano po ang sabi sa Biblia, sa Lucas? Ilang anghel po ang nagdiriwang sa langit kapag ang isang kaluluwa ho ay nagpahayag ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. This is more than a feast. Higit pa ito sa isang selebrasyon na makikita natin sa mundo. Hindi ba? At hindi lang ito isang beses sa isang taon. Sapagkat sa panahon ng Panginoon, ilang kaluluwa ho ang naliligtas. Sa isang araw ho, ilang kaluluwa ho ang maaaring naliligtas. Sa isang linggo, isang buwan, ilang kaluluwa ho ang naliligtas. Hindi ho ba't maya't maya, sabi nga, laging may palakpakan, laging may tuwa, pagdiriwang sa langit. Di po ba? So this is more often when He returns to Christ. What a festive day of eternal rejoicing that will be. Sabi nga ng ating awit, when we all get to heaven. What a day of rejoicing. Hindi lang sa oras na may isang kaluluwa na manampalataya kay Kristo, kundi sa oras na magsama-sama na ang lahat ng mga iniligtas ng Panginoon. Imagine the joy na tayo ay makakaisa sa panahong ito. Because of His steadfast love.
dahil sa kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Mga kapatid, hindi ho dapat tayong malungkot sa buhay na ito. Hindi tayo dapat, sabi nga, ang mundo natin very nakaka-stress. Ano ho? Ang buhay. Pero sa kabilang banda ho, ang salita ho ng Diyos ay nagpapaalala sa atin ng mga pangakong hindi mapapako at siguradong mangyayari. At ito ho ang ating pinangahawakan ng may pag-asa. Amen? Amen. May pag-asa ho ba tayo? Amen. At ano ang dahilan bakit may pag-asa tayo? Sapagkat ang Diyos natin ay may pag-ibig na hindi nagmamaliw. Okay? Our God is a God, sabi nga, who is love. And His love is a steadfast love. Okay? So next po, sa susunod po natin pag-usapan ang nakalabing puntos po natin sa ating talata in verse 10. So sabi po dito sa Isaiah, balikan po natin yung ating text. Isaiah 54 verse 10. So naging focus po natin today is about the steadfast love of God. Tutuloy po natin ang nalalabing part ng verse 10. Sabi dyan, "For the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed, says the Lord who has compassion on you." So ito po yung ating tutuloy next Sunday. Patuloy po nating namnamin ng katotohanan ng ang Diyos natin ay pag-ibig at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamali. Kung kaya't ang pag-asa natin ay hindi nauugat. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong salita. Salamat sa iyo pong pag-ibig na hindi nagmamaliw, kaya kami narito, buhay at may pag-asang naghihintay sa iyo pong pagbabalik at katuparan ng iyo pong mga pangako para po sa atin. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.